15th-year anniversary concert. 15th Year year. anniversary concert. Siyempre, ano mo ba, i-look forward ko, ang maging successful ang 15th year anniversary concert ko. Kasi, napakaraming tao po ang tumutulong talaga sa akin para mabuo ang napakalaking concert na ito. Alam naman natin na napakahirap po talaga ang magbuo ng ganitong kalaking concert sa mga panahon ngayon. And para mabigyan po ako ng pagkakataon na makagawa ng ganitong kalaking concert at sa Araneta Coliseum, hindi ko po sasayangin ang chance na to. Kung kinakailangan na pagtrabahuhan ko to every day, simula umaga hanggang gabi, yan ang ipinapangako ko sa mga boses ko. Gagawin ko lahat ng siguro more than pa sa 100% na makakaya ko ang ibibigay ko para sa concert na to. Kasi yun yung gusto ko. Ang sarap po sa pakiramdam na kasabay na natutupad ang mga pangarap ko, meron din akong kasabay ng ibang tao na natutupad din yung mga pangarap nila. So, yun po yung napakasarap sa pakiramdam. Hindi lang pangarap mo natutupad, kundi yung dreams din nila. Ganda no? Hindi lang yung pangarap mo, pero gusto mo rin yung mga pangarap ng bawat isa na nakikita rin natin. Oo. Yes. And ito naman po, next question. From spanning a 15-year career, how do you manage to keep it fresh for your fans, especially for this concert? Wow! I love that question. Yes. Ano ibig sabihin nun? Lang. Yes. Joke lang, my friend. Alam mo kasi, sa totoo lang, siguro hindi ko alam kung anong sikreto para laging maging mukhang fresh at bago po sa mga fans at supporters. For me kasi, ang bawat awitin bilang isang singer, kapag inihahandog ko po yan sa mga tao, hindi lang siya tungkol sa pataasan ng boses na kailangan kong mahit kapag mataas ang isang kanta. Siguro yung pagiging totoo ko dun sa awitin ko na kailangan laging maintindihan ng tao saan ang gagaling yung storya ng kanta ni Angeline. Paano ba nag-uumpisa yung kwento ng kanta ni Angeline at paano nagtatapos? Siguro yun yung pinaka-importante. Ano yung totoong mensahe ng kanta at the same time, maibahagi ko at maikwento ko ng tama yun sa audience ko sa pagkanta. Kasi doon sila talaga makakakonect sa akin eh. And kasi pag naging totoo ka sa pag-awit mo, mararamdaman ng mga audience mo yun. Siguro yun yung isa sa mga sikreto na hanggang ngayon talagang ginagawa ko at alam ko effective. Hindi lang talaga basta pag-awit. Kailangan maging totoo ka sa pagkanta mo. At kailangan laging nanggagaling sa puso mo. Yes, real from the heart. Ito, authenticity. Authenticity. Yes. Spell authenticity. Sorry, I'm not feeling well. Mabalikan po kita. I hope to thanks everyone. And then of course, ibabalik ko yung ulit kay Sir Go. Sumuko, I have to go. Charing. Ito, authentic. Our next question will come from the entertainment editor of Inquirer.net, Miss Gigi Valdera. Congratulations, Angeline. Hello po. Hello. For your concert, I'm sure alam naman at nire-recognize mo na there are so many performers na tumulong sa iyo to be able to reach this milestone. Yes po. Do you have any special guests who will be joining you on your concert? How do they inspire you in terms of your craft and as a person? Thank you. Honestly, tita, napakarami kong mga dream collaborations na gusto ko talagang mangyari dito sa akin sa concert. And syempre hindi mawawala ang napakabuting, parang masasabi ko po na forever singing partner ko tong tao na to si Mr. Eric Santos. Si Eric Santos kasi napakatotoo niyang tao na yan. And parang sa lahat ng mga pinakiusap ko sa kanya kahit noon po, hindi ako nagdalawang salita na manghingi ng pabor sa kanya. Parang hindi namin pinag-uusapan ang talent fee. Wala kami pinag-uusapan ganun. At doon naman po ako nagpapasalamat kay Eric. Kasi hindi naman po kami magkasabay ni Eric na pumasok sa industry. Talagang mas senior talaga sa akin si Eric, di ba po? Kasi sila nila Sarah yung halos magkakasabay.
para maging kaibigan siya at para maging matagal na katrabaho, talagang thankful and grateful po ako kasi talagang pinapasok niya ako sa mundo niya. Naging magkaibigan kami. Ang dami ko rin natutunan kay Eric tungkol sa industriya natin na kailangan talaga hindi lang ikaw talentado. Kailangan sa industriya ito marunong kang magmahal at makisama sa mga taong nakakatrabaho mo. At yun yung lagi kong iniingatan kasi yun ang isa sa natutunan ko po sa kanya. At syempre yung pagmamahal mo sa work mo, kahit na sabihin mo na ang nag-invite sa'yo, kahit na hindi ganun kalaki yung event, kumpara sa ibang mga shows na ginagawa po namin, kailangan 101% pa rin yung best na binibigay mo. Thank you po. Our next question will come from Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Ito ang talagang bumibirit din. Tito ramdam ko kahit noon. Yes! Talagang plakado niya yung patuloy ang pangalan. Ramdam ko sa aura niya. Hindi po. Confident lang. Joke. Hi, Angeline. So, naalala ko ng contract signing nga, nag-rap ka sa ko. So, nice to see you po. Parang pagdarapin Meron po ulit kayo. Joke lang. You've always had one of the most organic, unfiltered connections with your fans. So, how much of a Kingse is dedicated to fan requests, fan service, or interacting with the audience? Can you give a teaser siguro kung magkakaroon ba ng konting fan interaction, ganyan, or fan request? Thank you. Well, ate, alam mo, marami talagang mangyayaring ganyang moments talaga sa akin. And knowing me, na talagang palagi po akong lumalapit sa mga tao kasi parang yun talaga siguro yung gustong-gusto kong ginagawa sa lahat ng mga shows na ginagawa ko. Yung malapitan sila kahit mahirap, kahit malayo. Kasi yun talaga yung isa sa mga paraan ko para pasalamatan. Lalo yung iba na mga nakasalikod, mga nakatayo lang, di ba? Minsan sa mga shows may mga ganun eh. And itong Akinsi concert ko na ito, hindi naman po ito magiging posible kung hindi naman sa pagmamahal ng mga tao nito. And sila ang dahilan kung bakit ako nag-celebrate ng 15th year sa industriya. Simula po nung nanalo ako sa Star Power, palagi nila akong pinipiling suportahan at nagpapasalamat ako doon. Palagi nila akong sinasamahan sa lahat ng estado ng buhay ko, sa lahat ng mga panahon na kailangan kong magdasal, kasama ko sila. And sa lahat po ng mga panahon na ang dami namin sineselebrate na tagumpay, kasama ko silang lahat doon. And I'm sure marami pa rin po sa kanila kahit wala dito sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa na kasi may mga sarili na rin pong trabaho at pamilya doon. Sigurado po ako na masaya pa rin po sila by spirit na makasama at mag-celebrate nitong 15th year. At sana yun yung hindi nila makalimutan kahit na hindi sila present sa gabing ito ng August 22. Maramdaman at maalala pa rin po nila na sa 15th year ni Angeline ay naging bahagi pa rin sila. At sobra-sobra yung pasasalamat ko po. At para sa kanilang lahat ng selebrasyon na yan. Very well said.